blanca natin. At para hindi ka nga pumalpag, sundin mo nga lang ang recipe na to. Kaya tara mga mare, simulan na natin. Bali dito sa kaldera, magbubuhos nga lang tayo mga mare na 2 perasong evap. Kahit anong brand naman ng evap ay pwede nyong gamitin. Tapos maglagay naman tayo dito ng isang latang condense at isang cream corn style na din. May natira pa nga condense sa lata kaya sisimutin natin yan. Sakto naman at may natira pa ako ditong whole corn kaya nilagay ko na nga din. Maglalagay din tayo dito ng 1/4 cup na white sugar, 1/2 teaspoon ng salt, tapos 1 cup ng gata. Bali yung purong gata nga yan mga mare para mas masarap. Medyo nakulangan pa nga ako sa gata kaya nagdagdag pa nga ako ng 1 cup. Bali yung gata natin dyan mga mare ay 2 cup na nga at haluhaluin muna natin to. At gagawin naman natin itong pampalapot. Bali kailangan nga lang natin dyan ng 3 cups ng water. Pagkatapos naman ito yung magpapalapot sa ating maha, yung cornstarch. Sa recipe na to kailangan nga natin dito ng 2 cups ng cornstarch. Buti na lang talaga at nagkasya itong cornstarch ko. Sakto naman at 2 cup. Kaya hindi ko na kailangan bumili pa sa labas. At haluin nga lang natin to hanggang sa mahalo yung cornstarch sa tubig. Dahan-dahanin lang natin to kasi medyo matigas ngayon sa ilalim. Pag nahalo na ngayon, itabi nga muna natin to kasi mamaya pa natin ihahalo. Bali, papainitin nga muna natin to. Bali, ang apoy natin dito ay medium heat nga lang. Tapos, tinikman ko nga muna kung sakto na nga yung tamis. Medyo nakulangan pa nga ako kaya nagdagdag pa nga ako ng 1/4 cup ng white sugar. At sakto naman at mainit na kaya ibubuhos na nga natin tong tubig na may cornstarch. Para nga lumapot ng ating maha. Pagkatapos naman ihinaan na nga natin yung apoy para hindi masunog yung ilalim. Sa pagluluto nga ng maha, hindi nyo nga pwedeng iwanan to. Dapat tuloy-tuloy lang talagang paghahalo. Kasi mabilis nga lang to lalapot. At pag iwanan nyo ngayon mga mare, baka masunog pa nga yung ilalim. Tignan nyo naman mga mare, wala pa nga atang 10 minutes ay lumapot na ang ating maha. At para mas lalong special nga ang ating maha at para mas lalong creamy, maglalagay tayo dito ng Nestle cream. At hindi mawawala dyan ang ating butter. Bali, unsalted nga lang ang lalagay natin. Tapos haluin nga lang natin to ng maayos hanggang sa mahalo nga yung Nestle cream. Tapos yung butter. Bali, yung apoy natin dyan ay sobrang liit na nga lang kasi baka mamaya masunog yung maha. Nagdagdag pa nga ako dyan ng butter tapos 1/4 teaspoon ng salt. Sa mga hindi makasunod ng ingredients, huwag kayong mag-alala kasi ilalagay ko naman sa comment section. Pag ganito na nga yung itsura mga mare ay luto na nga yan. Pero dapat titikman muna natin para malaman natin kung luto na nga yung cornstarch. Minsan kasi kahit malapot na yung ating maha ay hilaw pa din yung ating cornstarch. Malalaman nyo nga pag hilaw pa nga yung cornstarch, pag titipan nyo nga yung maha ay medyo magaspa. Kaya ang gagawin nyo mga mare ay lulutuin nyo pa nga hanggang sa wala na nga magaspang na cornstarch para masigurado talaga nating luto. At habang mainit pa, isasalin na nga natin dito sa lagayan. Titigas kasi agad to mga mare pag hindi natin sinalin agad. Para mapakinis pa nga natin yung ibabaw ay dapat mainit pa nga lang ilalagay na nga natin dito sa lagayan. Bali nagbrush nga lang ako dyan ng butter para nga hindi dumikit yung ating maha at madali nga lang mamaya sa pagkuha. Sa recipe nito ay 2 tray nga ang ating nagawa. Bali i-flat nga lang natin yung ibabaw kasi maglalagay pa tayo dyan ng cheese. Kahit anong cheese naman ay pwede nyong ilagay dito. Bali itong Danes nga ang aking gagamitin. Bali mag-grate na nga tayo tas damihan nga natin para mas masarap. Nagkulang nga ako sa cheese kaya hindi ko na nalagyan yung isa. At pag medyo lumamig na nga ito, ilalagay muna natin sa chiller para nga mas masarap kainin ng medyo